Welcome back to my channel, I'm Wilby TV. Nagbablog nga po kung iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po akong diksurat tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan na subscribe, mag-like sa mga hindi pong ganyan. Huwag na rin po kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo sa ginagawa kong pag-diksurat, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito, meron po kayo na nakuha ng mga libreng gamot sa paligid ng bahay ninyo. At meron po kayo na iwasan na mga sakit, bawal kainin, bawal inumin, mga habit ninyo sa araw-araw. Sa tulong ng channel na ito ay nakakaiwas kayo sa mga ganyan. Okay. Bago po ang umpisahan ang pag-tutorial ko, maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ipatuloy niyo sa suportahan ng channel ko para lalab po ang growth. Marami po natin natulungan na mahirap natin mga kabayan na sa mga libreng gamutan. Sa tulong ng channel nito ay marami kayong tutunan. Okay, ang texture ko po ngayon, yung bakit talabo yung mata natin. Unang-una yung mga bata. Diba yung bata, sabi ng matatanda. Kapag alam mo yun, nagsisilisi o nagbubulang ang sinilid kapag nagtatahi yung mga matatanda sa bundok. Kasi sabi ng matatanda, yung mga bata, malinaw yung mata. Pero ngayon, parang mas baliktad pa. Yung mga bata, mas malabo na ang mata ngayon kisa sa matatanda. Yan po yung ating iti-textural ngayon. Bakit mas malabo pa yung mata ng mga bata kisa sa matatanda? Yan po yung mga dahilan. Dahil sa mga advanced technology natin, kaya advanced din po yung labo ng mata ng mga bata. Diba? Tips number 1, kaya lumalabo ang mata ng tao, gawa din sa gadgets. Unang-una yung mga bata, kung may anak kayo ng 1 years old to up 1 years old, bawal na bawal niyo yung paglaruin na sobrang lakas ng lights ng cellphone. Kung napansin niyo, ang lakas ng lights ng cellphone na gamit nila habang sila nag-games, nanonood. Diba may lights yung cellphone natin? I-adjust mo. Painain mo yung lights ng cellphone or tablet. Ganun din sa TV. Babaan mo yung brights niya. O isbo mo yung bright ng cellphone or bright ng laptop, computer, gadgets, tablet, monopod, ano pa man, iPhone, cellphone. Yan, ano pa man gamit ng mga gadgets ng bata. Babaan mo. Kasi yan yung lalabo ang mata. Kasi kapag bata pa, example, nanonood sa araw-araw sa tablet, nanonood siya sa laptop, computer, o TV. Tutok na tutok ang mata niya doon sa screen ng cellphone o TV o laptop o ano pa man na gadgets na gamit niya. Lalabo ang mata niyan. Ilang years old pa lang yan, tingnan niyo, labo ng mata niyan. Saka sasakit ng ulo niyan kung sobrang lakas ng lights, yung bright ng cellphone o bright ng tablet o laptop, ano pa man ang gamit na uri ng pinapanoodan niya. I-adjust niyo, babaan niyo ng brights. Kasi nakakalabo talaga ng mata yan. Ganun din sa mga matatanda. Sa mga nanay, tatay, lalo na. Kahit nakasalamin kayo, babaan niyo yung lights ng mga gadgets niyo. Pinapanood, TV, laptop, cellphone, monopod, iPad, iPhone, Android phone. Yan. Babaan po ninyo ng lights kasi nakakasira ng mata yan pag sobrang lakas ng lights ng cellphone natin. Ako kapag nanonood ako sa cellphone ko, ayaw ko ng sobrang lakas. Kasi nakakalabo ng mata yan. Ay nagsasabi sa inyo, 100% ang nakakalabo ng mata na ngayon yung mga advanced technology, yung mga gadgets na nagsabi ko. Okay. Tips number 2, isang nakakalabo ng mata, yung palagi kang bilad sa sikat ng araw. Example, nagsasaka ka. Nagsasaka ka mula alas 8. Ang uwi mo sa inyo alas 5. Siyempre, andun ka sa sakahan mo, ay yung wala ka naman doon na silungan, bilad na bilad ka o nag-aararo ka ron o nagtatalok, nagtatanim ka ng saging, mais, kamuting kahoy, ubi, mga ano tayo dito, pitsay, mustasa, etc. Ano pa man tinatanim na bilad na bilad sa araw. Then wala ka pang pananggalang sa sikat ng araw, wala ka man lang na pandong, talaga maghapon ka nandun. Nakakalabo po ng mata yan, pagbibilad na sobra sa sikat ng araw. Ganoon din po sa mga isda. Kung kasi yung isda, may mga bangka tayo dyan na yung sa mga kababayan natin na hindi kayang bumili ng mga bangka na yung mga mamahalin, yung mga mumurahin na mga
6,000 to 10,000. Yung iba napapansin ko, wala siyang bubong. Napakainit po nung kahit magbasa kayo ng ulo. Siyempre, uot daw pa rin kayo. Oras-oras ba, nandun ka sa lalim ng dagat? Diba, hindi? Sa tubig. Diba, kahit nasa tubig tayo, naka-out daw rin yung ulo natin. O, bilad na bilad pa rin yung mata natin sa sikat ng araw. Yan, isa rin nakakalabong mata yan. Sobrang bilad mo sa sikat ng araw. Ganon din yung mga drivers natin kung sila ay nandun sa mga araw-araw sa lansangan. Tapos, yung sikat ng araw pupunta sa may mata nila or attract sa kanila mga bintana ng sasakyan. Araw-araw yan, siyempre may epekto rin yan sa mata yung palagi kang bilad sa sikat ng araw. Yun yung tips number 2. Tips number 3 is yung nakakalabo ng mata, yung pagluluto. Alam niyo, pagluluto, papansin niyo, magluto ka araw-araw, magprito ka. Lalo na yung nagaluto ng mga donuts. Naka-experience na ba kayo magluto ng donuts? Ang pagluto ng donuts, pinaprayan. Ang pag-fry ng donut, meron nga na tinatawag na capacity or Fahrenheit. Yung iba, 370, 375 Fahrenheit yun. Yung nag-fry ng donut, nakababad yan, yung portion niya, yung kalahati ng katawan niya nakababad sa init ng fryer. Nainit yan. Tapos yung mata niya nakababad din. Yan. Nakakalabo po ng mata yan. Kung araw-araw kayo nakababad sa fryer, kung nagpiprito kayo araw-araw na sobrang init ang piniprito ninyo, lalabo yung mata niyo kasi mainit yan eh. Napasok sa mata mo. Ikaw nga, subukan mo nga yung kuha ka ng plastic. Kahit sobrang layo ng plastic, ito, tsaka yung ilang liter. Tapos na aabot siya ng init ng apoy. Mapapansin mo kung kulubot ng plastic. Ganon din yung mata ninyo ang mangyayari. Kasi bilad na bilad ka rin. Kulog na kulog yung lugar mo. Kung ikaw ay kusinero, nagaluto ka ng mga donuts. Kahit hindi donuts na pinapry mo kung sobrang init mo niluluto mo, yung mga factory na may niluluto na kagaya ng mga pandayan ng itak. Mainit din yan. Nakita na kayo ng mga pinapanday na itak. Pinababagay yung bakal, tapos pag napabagay yung bakal, tatanggalin niya, tapos papandayin niya, dalawa ng papanday para ihulma na maging itak. Tapos ilalagay sa tubig na malamig yun. Hulma na, ganun. Yan. Makakalabo rin ng mata yan, panday ng itak. Subukan ninyo yan. Lalabo yung mata ninyo. Mga 20 years kayo nakababad yan. Yung paray ng donut o pagpapanday ng itak, di ba? Yan. Yan yung tips number 3. Tips number 4, isa nakakalabo ng mata, yung nag-a-oven ka. Alam mo yung nag-a-oven. Maraming uri ng oven. May oven toaster sa bahay, yung maliliit. Diba, napapansin mo pagbukas, sobrang lakas. Kasi nalubong. Ang isa pang nababig, yung nakakalabo ng mata dyan, yung mga baker talaga. Yung nasa mga big company, yung nagagawa ng mga croissant or mga bread, mga special bread, mga pang-pastry stick, yung mga nagluluto niyan. Pagdating na araw, di ba, ngayon bata ka pa, pumasok ka dyan ng mga 20 years, tapos mga 60, napapansin mo yung mata mo parang may abo-abo. Alam mo yung abo-abo, pag, yung may gumagano sa mata mo. Tapos kung nagpa-check up ka sa doktor, hindi mo na makita yung sabi ng doktor, ABC, yung may check up sa mata, may medical, hindi mo na makita. Yun, ito yun ang pag-uubin mo. Kasi habang nag-uubin ka, siyempre, maraming uri nga po ang oven ha, para sabihin ko, may big oven. Ang big oven niya may mga layer, first layer, second layer, fourth layer, third, and fourth. Yan, iba't ibang apoy niyan. Pag sinabing big oven, doon sa layer ng first na layer, doon lang yung maluluto. Second layer, kapag tumunog yan, siya rin maluluto. Pero yung rough oven na nasabi ko, yun yung pinakang-delikado. Kung ang niluluto mo yung tinapay, 190 to 210 yung apoy na croissant. Tapos, lalo kung beginner ka, walang turo sa'yo na pagbukas ng oven. May mga discard yan. Pagbukas mo ng rough oven, tapos bigla mo siyang sinilip. Delikado yun. Alam mo bakit? Sobrang init mo. Sasalubong sa'yo yung lahat ng init ng oven. Kasi kulog ng rock oven ay umiikot yung may rock oven. Yung rock oven may laman ng mga pastries yan. Kung pastries yung karga o mga cake base.
Then, may mga paikot-ikot yan din. Breads and pastries, cake base, na nalagay sa rock oven. Kapag sinalubong mo yan, yung apoy niya, 190 to 210 Fahrenheit, pwede ka pang mabulag o pwedeng lumabo yung mata mo. Sobrang init niya, no? 200 Fahrenheit, tapos pagbukas ng oven, kasi doon lalabas natin sa pinto na kung saan ka nagbukas ng pinto, doon yan lalabas lahat ng init ng oven. Ngayon, hindi ka maalam, sasalubungin mo naman at sisilipin mo kung luto na. Hindi po ganun yung tamang diskarte ha. Sa mga bagong nag-oven, pagbukas mo ng oven, huwag mong silipin. Palabasin mo muna po yung init para hindi lumabo po yung mata mo. Palabasin mo, then saka mo siya silipin kapag nawala na yung init na galing sa loob. Ganun. Buksan mo siya ng malaki. Buksan mo siya ng tamang bukas. Bukas na bukas para lumabas yung init ng oven. Yan yung tips number 4. Sa nakakalabo ng mata yung init ng oven. Rock oven, deep oven. Ako. Okay, tips number 4. Tips number 5. Sa nakakalabo ng mata, yung mga ilaw na sobrang lalakas sa lansangan. Nakapansin mo yung mga ilaw ng mga sasakyan ngayon, four wheels, motor, kahit anong uri ng sasakyan. May mga ilaw na talagang yung mata mo lalabo or para mabablindfold ka kapag tumingin ka. Sobrang lakas ng lights, di ba? Kasi yung sasakyan, may mga meters yan, per meters, ilang meters. Yung four wheels, ilang meter niyan? 300 meters ang ilaw niyan. 300, malakas na yan. Naka-high din yan, naka-high din. 400 meters. Kung matamaan ka sa pool sa mata niyan, araw-araw, lumabo yung mata mo. Tapos may mga ilaw ka na iba't ibang tumatama sa mata mo, iba't iba. Lalo na sa may mga diskuhan, di ba? May mga ilaw dyan, may mga bar. Sobrang lalakas ng ibang ilaw. Pwede rin lumabo yung mata mo dyan. Kung araw-araw ka nandyan. May mga radiation kasi yan, kaya nakakalabo ng mata. Yun yung tips number 5. Okay. Tips number 6 sa nakakalabo ng mata, yung ikaw ay nagtatrabaho sa, halimbawa sa mga nag-display ka ng buhangin. Nagpapanday ka, tapos tinamaan yung mata mo ng maliliit na ginagawa mo. Example, tinama ka ng buhangin na maliit, hindi mo alam, pumasok sa mata mo, nadurog-durog na. Ay, kala mo kung ano lang, piniyupos mo ng piniyupos. Nakakalabo ng mata yan, puyupusin mo ng puyupusin. Yung mata mo, kung may napumasok sa mata mo, ang gagawin mo dyan, at may tubig doon, gripo, itapat mo sa running water, imulat mo yung mata mo para matanggal yung puwing mo o nakabara sa mata mo. Kung may malinis naman doon na ilog, malinis na sapa, or malinis na talon, imulat mo yung mata mo doon sa tubig. Kung wala naman, gumawa ka na lang ng timba o planggana na malinis na may tubig, imulat mo yung mata mo o ano pa man nagamit mo para mawala yung puwing mo bara sa mata mo para hindi lumabo yung mata mo. Ayan. Tips number 6. Bakit nalabo yung mata ng tao? Tips number 7. Kaya lumalabo yung mata ng tao, puyat. Naniniwala kayo, lalabo yung mata ninyo, puyat ka araw-araw. Siyempre, lalabo yan. Ikaw ba naman araw-araw, puyat, hindi na mamahinga yung mata mo, diba? Ikaw, magpuyat ka araw-araw. Example, puyat ka araw-araw ng mga isang buwan. Anong nangyayari sa inyo? Puyat ka araw-araw isang buwan. Diba? Ano nangyayari yan? Ang sakit-sakit ng mata mo, diba? Yan yung mga kapag puyat ka araw-araw, ang nangyayari yan, yung mata mo, ang sakit ng mata mo, tapos ito, mapupula yung mata mo, pupula yan. Ang tamang pag-alaga dyan, matulog ka araw-araw para hindi masira yung mata mo. Yan yung tips number 6 tungkol sa kung bakit yung mata ay nasisira, bata, matanda, yung mga nasabi ko sa inyo. Maraming salamat ko sa new subscriber, new viewer. Thank you po.
subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Sana pagpatuloy sa channel ko para lahat tumabro. Thank you for watching ang video. Bye-bye.